Ipinag-utos po ng Department of Agriculture ang produksyon ng anilay biological control agents para makontrol ang mga pesting namiminsala sa pananim na sugarcane. Inatasan po ng DA ang Sugar Regulatory Administration na SRA na agad pong simula ng produksyon ng isang fungus. Ito po yung makapipigil sa pagkalat ng Red Striped Soft Scale Insect o RSSI sa Negros Occidental. Sabi po ng DA, kailangan maging sapat ang biocontrol agents para sa 75 ektarya ng taniman. It's a red-striped soft-scale insect. Yung pala yun. Malaki ba yun? Pero ito nga bilang tulong po sa paglikha nito, inalok ng DA sa SRA ang mga laboratory ng Bureau of Plant and Industry at iba pa pong mga pasilidad ng ahensya. Sa iba pang balita, nagbigay po ng babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko tungkol sa mga nagpapanggap na kinatawan ng BSP para makahingi ng donasyon o kaya'y makakuha ng personal na impormasyon. Idiniin po ng BSP na hindi ito nanghihingi ng anumang klase ng donasyon o anumang kontribusyon sa publiko. Abiso po ng BSP, maging maingat ang publiko at kumpirmahin kung tunay ang mensahe o dokumento na ini-issue ng umano'y kinatawan daw ng BSP. Nanawagan naman po ang BSP na i-report sa kanilang anumang kahinahinalang insidente. Ayun po talaga ang tamang gawin. Actually, nung isang araw, kahapon yata yun or 2 days ago, nakatanggap ako mismo ng text message from a bank saying na may transaction sa credit card. Mukhang totoo ha, mukhang legit yung message. Pagka po ganun, tumawag kayo agad sa inyong mga bangko. Pag-check ko, ang sabi agad nung mga taga-bangko, yan po ay scam. Ano nga tawag doon? Phishing. Phishing yata iyon. Yung kinokopya nila mismo. Yung name ng bank or number ng bank. Yung itsura kung paano po magmensahe yung mga bangko. So ingat po kayo, napakarami pa rin po nito mga kapatid. Sa iba pang balita, inatasan po ng PAGCOR ang lahat ng gaming operator na ipromote ang panibagong 24/7 National Problem Gaming Helpline nito. Sa anunsyo nga po ng PAGCOR, dapat palitan ang lahat ng advertisement na nagsusulong ng responsableng pagsusugal. Sa halip ay isulong po ang materyales kung saan makikita ang contact number at website ng helpline. Kasama rito ang billboards, wallscape, digital displays at iba pang advertising platform. Ayon po sa PAGCOR, hindi sapat ang simpleng paalala tungkol sa responsible gaming. Kailangang matiyak na alam ng mga Pinoy kung saan sila lalapit kung kakailanganin ng tulong. Lalo namang bumaba ang presyo ng produktong petrolyo sa world market kasunod po ng peace deal ng Amerika at ng Iran. Ikalawang araw po yan ng trading, ₱9 kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel. Woohoo! Hopefully naman next week ha, talagang ramdam na ramdam namin yan. ₱5.50 naman po sa gasolina. Habang ₱10 sa kerosene, yehey! Kung magtutuloy-tuloy, inaasahan na pong mababang petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo. Ay salamat naman, Kuya Will, ano? Hindi na ito normal. Naku, ito na nga. Bumabalik na po sa normal. Wala pang pinal na halaga kung magkano po ang tapyas presyo sa produktong petrolyo. Maraming salamat po. Oy, naku, salamat. Pag naiuwi yan ba dito, magiging normal na? Aray? Oy, next week, oh. Woohoo! So paabutin po natin hanggang Tuesday next week ang atin pong mga krudo para sa mga motorista na nakatutok sa atin ngayon. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.